ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pagundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito, ay wag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagbabalik niya, siya'y hindi na alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilimon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilinggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naaakit ko sa pananampalataya. Samantalang ako'y naririto sa bilangguan, dati wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa inyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siyang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon ng wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahan lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom may pagkaing handa sa nagugutom. Tugon, Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhan,
Sa lupain nila'y doong tumahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Parang alam po natin na mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mumumunga. Hallelujah, hallelujah. Sumayinyong Panginoon. Sumayinyong Wala akong mic. Wala akong mic. Ano wala? Ito. Hindi, nawala. Hindi, okay. Nag-reset yung ABR. Wala ABR. Okay na. Meron na pa. Sumayinyong Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makakakitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita yon. At may magsasabi pa sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga minamahal kong kapatid, ng mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po. Kamusta na po kayo? Ang dami natin, no? 6 na po kami. 6 po. At nagbra-brown out pa. Sa mga nasa bahay, kung nakakapanood po kayo, Facebook po, nasa Facebook. Data. So, yung smart ngayon ay hindi po smart. Ano po, nawala po ang signal ng smart. Baka may inaayos. So, bear with us. Kapistahan po ngayon ni San Josaphat. Hindi natin siya masyadong kilala. Nabuhay in 16th century, 1580. Siya po'y taga Poland. Yung mga European countries na tulad ng Poland, may mga dalawang uri ng Katoliko nandoon, ang Eastern Church at saka ang Western. So siya'y kabilang sa Eastern Church. At dahil gusto niya na sana ma-unify na ang East and West,
may grupo po sila ng mga kabataan pa at sinusulong nila na sana mag-unite na ang East and West. After 25 years, siya po'y naordinahan sa Basilian Order, Saint Basil. So, at pagkalipas ng 5 taon, age 29, siya po'y naging pari. Kaya lang, after 8 years, sa kanilang pagnanais na ma-unify ang East and West, sa isang pagtitipon, siya po'y sinaksak. Okay? Dahil siya'y part ng Eastern Church, hindi ko alam kung ang East ang ayaw makipag-unite o ang West ang siyang sumaksak. Hindi na po nabanggit sa biography niya. So, hinirang siyang santo na inang simbahan dahil sa kanyang kadakilaang ninais na magkaugnay sana ang East and West. Wala pong masyadong pagkakaiba, parehong Katoliko. Okay? Kaya lang sa West tayo, kabilang tayo sa West, ang namumuno ay ang Santo Papa. At sa kanila naman ay isang, ang tawag doon, nadala po ng ambon. Ayun po, iba yung namumuno. Pero sa kasaysayan, palagi naman silang nagkakasundo. Maraming pagkakataon na nagsisikap ma-unite ang East and West. Kaya lang, yung halimbawa, sa East po, ang mga pari ay pwedeng mag-asawa. Sa West, hindi kami pwedeng mag-asawa. Ayun po yung mga pagkakaiba. Pero pareho rin po ng mga sacraments. Sila ay may 7 sacraments, tayo rin meron din sacraments. Sa atin, Papa, sa kanila, patriarchs, kung tawagin. Kasi po. So, independent sila sa sa administration sa atin at meron silang kanila. So, ganun po lang, napakaliit ng pagkakaiba. Kaya lang, dahil sa mga kultura, halimbawa, napakarami nilang mahaba ang kanilang pagdiriwang, 3 oras. Siguro, kung kayo tatanungin, aayawan nyo rin. 1 oras pa lang, inip na tayo. Sa kanila, 3 oras. Marami po silang pag-iinsenso sa pagdiriwang. Kaya, yung mga ganon, pagkakaiba, kumbaga, negligible lang po. Kaya lang, yun nga, may mga panatiko na ayaw makipag-isa. At yun ang problema. Okay? So we pray na sana sa hanay ng mga Katoliko talagang isang kawan, isang pastol din, isang pangarap ng Diyos na gusto natin lahat matupad. Ganon din sa ibang mga Christian denomination, sana dumating ang panahon, hindi man ngayon, manumbalik ang mga ibang sekta pabalik sa ating pinagmulan. Come home. Pangarap ng Diyos, nasa inyong katuparan. Siyempre, nasa biyaya ng Diyos, pero kailangan makiisa ang tao para matupad ang pangarap. Punta tayo sa ating mga pagbasa. For the first time, ang ating pagbasa ay hango kay sulat ni San Pablo kay Pilemon. Isang chapter po yung sulat na yan. Bakit? Kasi si San Pablo ay nakulong at si Onesimus, isang takas na alipin, naging kaagapay niya sa bilangguan at unti-unti naakit siya sa pagiging Kristiyano. At dahil ayaw naman niya na manatili sa kanya, siya'y nakabilanggo at alam niyang siya'y papatayin. So, kailangan niya ring isauli o kaya itagubilin uli sa may-ari si Pilemon, ang master ni Onesimus. At narinig natin yung pagbasa. Katuwa si San Pablo.
Dati walang pakinabang siya sa iyo. Ngunit ngayon, ang laki ng tulong niya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo. Sa akin sana siya, pero ayokong gawin na wala kang pahintulot para hindi sapilitan ang pagtulong mo sa akin. Galing, no? Yung mga panuntunan ni San Pablo. Ayokong siyang kunin sa akin, bagamat siya'y kapakinabangan ko, pero sinasauli ko siya sa iyo. Siyempre, mababalitaan mo na nasa akin siya. Ayokong kahit magkaibigan tayo, ayoko na sapilitan ang pag-oo mo sa akin. So, sa iyo siya. At ako naman ay nasa bingit ng kamatayan, hindi rin siya magtatagal sa akin. Siya'y aliping tumaka sa iyo. Tanggapin mo siya hindi na bilang isang alipin, kundi bilang kapatid kay Kristo. Kung sana'y magkasala siya o mangutang sa iyo, sa akin mo silingilin. Yung mga sakaling magkautang siya sa iyo o magkasala siya sa iyo, sa akin mo siya singilin. Okay? Ito nakakatuwa. Bagamat hindi ko ibig sanang banggitin na may utang ka sa akin. Ang pagpapakilala ko sa iyo kay Kristo, yan ang utang mo sa akin. San Pablo nakakatuwang magsulat ni Sano. Doon na tapos. Here is a man, upright sa kanyang pamumuhay. Ayaw man lamang, ayaw may masasabi sa kanya ang kapwa. Mahalaga yun sa buhay natin. Huwag man lalamang, huwag magkukurap, maging kurap, maging tapat sa ating pamumuhay. Kahit simple lang ito, masayang ating puso. Simple lang, mahimbing tayong makakatulog. Pag ang tao nasilaw sa kayamanan o kapangyarihan, ayaw ipaubaya sa iba. Si Trump, ayaw bumaba. Kita niya yung power na yon, yung 4 na taon nang naging presidente, natalo na sa eleksyon, ayaw bumaba. O yan na, Presidente Digong, bababa kayo pagkatapos ng inyong terminology. Yun pong ganoon, alam ng Diyos ang ating saloobin. Huwag akalain na walang ibang pwedeng maglingkod bukod sa atin. May iba. At baka mas mahusay kaysa sa atin. Yung humility na matanggap natin na may kakayanan ng iba. At kung mas mabuti ang paglilingkod niya, ikatuwa natin. Kasi nakapaglingkod na tayo. Kung may papalit at mas mahusay, hindi para pag-compare. No, kahit pa i-compare, nagawa na natin ang lahat, binigyan tayo ng panahon maglingkod, that's it. Sana yung mga nanunungkulan na may ganyang tukso, tanggihan niyo po tukso. Masarap talagang maging mayaman at may kapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, ang dakila ay yung kayang magparaya. Okay? At sana nakita niyo yung panuntunan yan. Sa mata ng Diyos, si Jesus pwede siya mabuhay ng 60 years old. Yes siya? 33 lang. Bakit? Alam niya may mga susunod sa kanya. Di siya na nagsamantala sa kapangyarihan o karangalan o kayamanan. Pwede siya maging napakayaman at totoo naman, di siya nasilaw. Napakahalagang aral yun sa atin. Mga babalik-balikan natin palagi pag malapit ng mahal na araw, kung paano tinukso si Jesus, lahat tinanggihan niya. Ang mahalaga ay ano ang kanyang pinaniniwalaan. At ang pinaniniwalaan niya ay mas mahalaga sa alok sa kanya ng dyablo. Okay? So mag-ingat sa lahat ng nanunungkulan. Masarap may kapangyarihan mayaman, pero gampanan nyo ng mahusay. Kung sakaling
ine-elect uli kayo, gampanan nyo ng mahusay. Mag-iwan kayo ng alaala sa sambayanan na kayo tapat na naglilingkod sa sambayanan. Kung may malapit ng eleksyon at kakandidato kayo, be sure na hindi kayo mauulingan ng kasamaan. Kasi kung ganon din, wag na kayong tumakbo. At yung mga nanunungkulan, maging tapat kayo sa paglilingkod kasi nakatingin ng Diyos. At meron kayong pamilya na mas mahalaga, sana, dapat, bigyan nyo sila ng karangalan. Mayaman nga, may kapangyarihan nga, nagnakaw naman. Anong karangalan meron? Okay? Maging honest kayo. Kung nandyan kayo at nagdinegosyo naman, be honest with that. Huwag kayo manlalamang sa kapwa. San Pablo, nasa langit na. Nagpayaman? No. Ginusto na manatiling siyang pinuno? No. Ang tunay na pinuno, naghahanda, inihahanda niya ang iba para maging pinuno. At alam niya kung kailan bababa. So, yung ebanghelyo natin kahapon, kapag nagawa na natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, sabihin natin sa ating sarili, ako'y isang walang kabuluhang alipin. Ginawa ko lamang ang pinagagawa sa akin. So pa, sana yan ang panuntunan ng lahat ng nasa pamahalaan para sana mayaman ang ating bansa o kaya sagana na, walang naghihirap. Pero sa tuwing mayroong nagiging korap, pinahihirapan nyo ang sambayan ng Pilipino. Sa Ebanghelyo, narinig natin si Jesus, tinanong siya ng mga Pariseyo, kailan po itatakda ang kaharian ng Diyos? Paano po ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos, walang nagsasabing na nagsimula na roon o rini. Ang totoo'y nagsimula na, wika ng Panginoon, sa mga taong nananalig sa Kanya. Tayo lahat nananalig. Ibig sabihin, nagsimula ng paghahari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi pa, mahalagang katotohanan ito. Nasa atin na ang paghahari ng Diyos. Si William Barclay sa kanyang aklat, komentary sa ating pagbasa, sabi niya, God is within us. Nasa atin ang paghahari ng Diyos. It produces not new things, but new person. Kung nasa atin ang paghahari ng Diyos, hindi para bigyan tayo ng anumang bagay. Siguro susunod yon. Pero hinuhubog tayo para maging bagong tao, bagong nilalang. O yun ang palatandaan na nasa atin ang paghahari na yun. Paano yun ang nangyayari? Yung salita ng Diyos, kapag sinasabuhay natin, hinuhubog tayo para maging tunay na anak niya. Magpatawad, turo ng Panginoon, maging tapat, maging masunurin, mga anak sa magulang. Sa tuwing gagawin natin yon, sana maramdaman natin, nasa akin ang paghahari ng Diyos. Sa tuwing tayo susunod sa Kanya mga tagubilin, nasa atin ang paghahari ng Diyos. Kaya pa? And then pangalawa, sabi niya, the Lord is among us. O, kumbaga, nung panahon ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay si Jesus mismo. Kaya kung sino ang kahalubilo kasama ng Panginoon, nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Among them, kasama, nakikipaglakad, nakikikain, nakikitulog, kasama nilang Panginoon. Si Jesus ang personified paghahari ng Diyos. Kaya, sana maramdaman din natin yon. Okay? Ngayon, wala na si Jesus, nasa langit na. Paano siya nasa atin, kasama natin? Among us, ang simbahan.
Yung katotohanan, ang sakramento ng Diyos Ama ay si Jesus, Diyos Anak. Ang sakramento ng Diyos Anak ay ang simbahan. Gasya? At ang simbahan ay may 7 sakramento. Gasya yung pagkakahanay-hanay, sacrament, meaning ng sacrament, visible sign of invisible reality. Isang hayag na katotohanan na nagpapatunay ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya si Jesus, kahit hindi nakikita, ang visible sign niya na nasa atin, ang simbahan. At ang simbahan, para mas lalo maging visible sa atin, mayroon siyang mga sakramento na gumagabay sa atin mula pagsilang hanggang pagpanaw. 7 sacraments. Gets po? Tig-6 tayo. Ba tiga-6 ay 7 nga. Kasi po, kayo, wala kayong sakramento ng pagpapari. Kami naman, wala kaming sakramento ng matrimonyo, pag-aasawa. O, wala pong nakalamang, tiga-6, may nakalamang po. Yung paring lumabas at nag-asawa, naka-7. Pero dapat siyang lumabas. 6 pa rin, 6 pa rin. Siya pa. Si Neil Guillemette sa kanyang aklat, Kindling, sabi niya, the best way that Christ can come upon a man is when he faithfully, humbly, watchfully do what he needs to do. Kung tapat nating ginagawa na may pagpapakumbaba at watchful ang ating pamamaraan ng ginagawa natin ito, anumang larangan ng buhay tayo nakapaloob, may katapatan, may pagpapakumbaba at watchful tayo. Siguro watchful sa kung may mali, hindi natin gagawin. Kung tama, okay, gawin. Tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Nasa atin ang paghahari ng Diyos. No man will foresee it, but everyone will see it. Walang taong pwedeng manghula. Narito na ang paghahari ng Diyos. Nandoon. No. Pero lahat ng tao makikita siya. Minsan ako nagwa-wonder tungkol sa katotohanan yan. Di ba daigdig bilog? Kasi po, kung bumababa si Jesus mula sa langit at kailangan makita ng mga tao, yung mga tao dun sa ilalim, sa North Pole o kaya South Pole, paano nila makita si Jesus? Nagano lang, wild thoughts. Pero kung totoo na makikita ng lahat ng tao ang pagdating ng Panginoon na isang sorpresa, siguro gising lahat. Ganyan pa? So, wag tayo magtaka, kayang gawin ng Panginoon ang lahat. Walang imposible sa Kanya. Kaya itong aking mga katanungan, masasagot pagdating ng panahon. Nakikita natin siya lahat. Ang pagdating niya ay, naalala niyo isa sa mga talinghaga ng Panginoon, 2 tao ang may isang nag-aararo. May 2 nag-aararo. Kukunin ng isa, iiwan ng isa. May 2 babaeng gumigiling. Kukunin ng isa, iiwan ng isa. O sa pagdating ng Panginoon, ibig sabihin, ang paghuhukom ng Diyos ay personal. Bawat isa sa atin. Hindi pwedeng proxy, hindi pwedeng by association. Kilala ko si Father Ted, siguradong ligtas na ako. No. Kilala ko si Kardinal, siguradong ligtas na ako. No. Yung ating relasyon sa Diyos ay very personal. At ang paghuhukom niya sa atin ay personal din. Titingnan niya ang ating buhay mula sa pagsilang hanggang pagpanaw. Siguro, tanong natin lahat, kaya yun ng Panginoon? Walang imposible sa Kanya. Kahit bilyon-bilyon tayo, walang imposible sa Diyos. Kahit the same time tayo lahat kukunin, walang imposible sa Diyos. Okay? Anumang katanungan natin,
Walang imposible sa Diyos. Naalala nyo sa aklat ng tsaka pelikula The Little Prince, okay? Si Antoine de Saint-Exupéry, sabi nung asong gubat, Pax sa prince, sabi niya, now bibigyan kita ng isang sikreto. Ano po yun? Sabi ng prinsipe, it is only with the heart that we see things clearly. Sa pamamagitan ng puso lang natin tunay nakikita ang mga bagay. Sa puso, sa mata ng ating puso natin nakikita ng tunay ang lahat ng bagay. What is essential is invisible to the eye. Ang mga mahalagang katotohanan o mga bagay ay talagang hindi makikita ng mata, nakikita lang ng puso. At yan ang halimbawa ng pananampalataya, hindi yan nakikita, pero nararamdaman ng puso. Pag-ibig, hindi yan nakikita. Wala tayong nakikitang pag-ibig na naglalakad. No. Pero nararamdaman ng puso. Okay? At higit sa lahat, ang Diyos, ganun din. Siyang pinakamahalaga sa lahat. Di man natin siya nakikita, alam natin na siya'y ating kapiling. Siya'y within us and among us. Yan siya po. O sana dahil dyan sa mga katotohanan yan, mas lalo tayong ma-inlove sa Panginoon at huwag nating kalilimutan, He is within us, sa bawat isa sa atin, and among us, ang simbahan, ang 7 sakramento, ang ating kapwa. Okay? Kailan natin pinagdiwan si St. Martin of Tours, Kamakalwa? Naikwento ko ba ito? Isa siyang sundalo, Roman army. Winter, meron siyang cloth, balabal na makapal, wool, balahibo ng mga tupa. Nangangabayo, pauwi na sa garrison, nakita niya sa labas ng garrison, isang almost hubad na pulubi. So, ang ginawa niya, hinati niya yung kanyang balabal, binigay niya sa pulubi. Kasi na naginip si San Martin. At sa kanyang panaginip, ganitong nakita niya. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga anghel, nakita niyo ba ito? Suot ko to. Kay Martin to, kalahati ito ng kanyang suot. Bigay ito sa akin ni Martin. Ano man ang ginagawa natin sa kapwa, ginagawa natin sa Panginoon. Manalangin tayo na may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hanggang ng daan ng buhay. Sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Sabihin natin, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklarin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at hihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso
at makita siyang kasama nila sa kanilang dinararanas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Isama rin natin sa ating panalangin at ating mga sarili-sariling pasasalamat, papuri at mga kahilingan. Kaya din ang kahilingan ng ating Santo Papa at mga Obispo, manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Para sa patuloy na paggaling ng mga may sakit ng COVID-19 at iba pa mga karamdaman, para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao na dadaanan ng bagyong si Ulysses. Para sa maagap na pagkatuklas ng baksin laban sa COVID-19, para sa mga maghahanap buhay, makapag-ingat sila, huwag mahawa ng virus. Sa ating lahat, stay at home, lalo na ngayong bagyo, para huwag kumalat ang virus. Ang lahat ng ito, manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Naman naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos namang lumikha sa sanlibutan, sa ikagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka, Diyos namang lumikha sa sanlibutan, sa ikagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang anak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Diyos namang lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan, tanggapin mo ang aming pagsisisibi ng handog upang kami matutong sumunod sa inang buong puso. Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahinikad na ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Naman namin lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalataya ang di nagigitla na pinaninindigan ng pagdanak ng dugo ni San Josapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumenyong Panginoon, At sumainyo rin. sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman namin makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josapat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalagtan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Naman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa panggitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, digapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, Reynaldo na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ay yung mga anak na nakakatipon ngayon na ibasbasam sila at pagpalain, kaya din ang kanilang mga tahanan. Inaalala rin namin lahat ng mga nahihirapan sa buhay ay pagkalamusan lakas at tulong sa kanilang mga pangangailangan. Gayun din kalusugan sa mga may karamdaman at kapansanan. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabiring Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanang karisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay Diyos sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng naagagaling na utos at tunesos nating Panginoon at Diyos, lakas loob nating awitin ng Ama namin.
iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang gawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Huwag po ninyong ipahintulot na mawalay ako sa inyo. Amen. Nalilin natin Santa Misa to para sa pasalamat sa kaarawan ni Gemma de Guzman. Para sa pasasalamat ni Binky Luque, Narcisa Montano, Turingan Family, para sa patuloy na pagaling ni Rolando Bawalan, Giovanna Villarama Pontanilla, para sa kaluluwa ni Kuya Lito Sarno at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Naman naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ang espiritu ng katatagan at kapayapaan, upang ayon sa halimbawa ni San Josapat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at sa pagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa panggitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayinyong Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama,
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ating pagdiriwang may tayong mapayapa at nagmamahalan. Salamat sa Diyos. Pasalamat kayo sa Panginoon.